So ganun, yung point 3 na hip-hop na ginagawa nila Snoop Dogg, yung mga galing sa Warren G na music na first album, Regulate, mga ganun na forma ng mga hip-hop na ganun na ginagawa kong yung mga katumbas ng mga regalo sa akin na hip-hop siya, ganun. Point 3 yung ginagawa ko na ganun, na hip-hop nga siya. Ganun, iba-iba pala siya. Pwede siya maging, yung mga makikita mo sa Instagram, mga babae na negra na nasa US, mga na ginagawa yun. Artist pala yung ganun. Tapos ganun, nalaman ko na sa akin, na ganun, na yung ganun ng mga hip-hop pala, yung pala yung mga normal, yung mga kumag siya, ganun. Yung mga hacker na sinasabi ko na forma na ginagawa ko sa point 3, mga hip-hop na hacker. Yung pala yung mga normal. Tapos yung pala yung mga kumag. Yung trip ko, kumag. So yung hacker, normal pala yung maging hacker lang na forma. Normal pala. Tapos yung pala yung kumag. Kaya yan, ito, regalo lang sa akin ito. Tapos ganun, hip-hop na yung forma ko, di ba? Pero malaman nyo na just do it to, yung damit na to. So yung shorts ko na yan, just do it din. So ganun, minamatch ko yan na yung just do it. Jordan yan yung ata, Jordan. Tapos hip-hop din yung Jordan. Pero malaman mo na para hindi siya maging parang pang business na, basta yung sinasabi ko dati na pang business, gagawin mo siyang funk business dapat. So lalagyan mo siya ng bracelet o kaya ganun. Ginagawa ko down, di ba? Dito down. Para maging terminal yung forma. So funk na siya na forma na pero hindi na siya mukhang parang pang business na yung parang normal na parang hindi ko trip. Pwede mo nung pag wala ng bracelet, pwede ka mag boho na cup para maging ganun, terminal. O kaya rich kid na cup. Iba-iba yung rich kid. Diba meron akong hip-hop kid, future kid, reggae. Doon mo kukunin sa reggae yung mga boho, yung mga mukhang pangit na boho yun. Yun, pang Jordan yun. Just do it. Tapos gagawin mo terminal, boho cup, o yung rich kid cup. So, pwede rin bracelet na lang, terminal. Pero ito, yung dalawang ko ng ganito. Regalo sa akin. Kasi yung Jordan, hip-hop talaga yung forma na yun. Ngayon, kapansin mo, diba, sabi ko may mga outfit ako na pag tinignan ko yung sapatos ko, nako-convert siya sa imaginary na Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 6. Tapos may Jordan 8 din ako. Yung pa lang naman yung mga nagagamit kong Jordan. Pero meron din kasing ibang Jordan na hindi kasama dun sa mga Air Jordan na series. Tulad ng mga Jumpman, mga ganun. Mga Jordan na may ganun din, may logo din yung sapatos ng mga ganun, Air Jordan. Pero hindi siya kasama dun sa mga Air Jordan 1, 2, 3, 4, 5, yung mga ganun. Yung mga Jumpman, mga ganun. Pero yung mga ganun, kasi sabi ko yung Jordan 1, human future yung design niya. Tapos yung Jordan 3, human, di ba? Jordan 2, robot. Jordan 4, human robot. Jordan 5, robot din. Das ganun. Ganun lang yun, paulit-ulit na yun hanggang sa Jordan 32, Jordan 33. Marami na talagang Air Jordan series. Pero yung mga Jumpman, yung mga may logo ng Air Jordan na ganun, mga Jumpman, yung iba na hindi kasama dun sa Air Jordan series. Pero Jordan din siya na shoes. Yun, human baller naman yun. So kung yung just do it, Jordan yung lumalabas. Nilalagyan ko siya ng ganun. So ginagamit ko na yung mga baller IDs ko ng Nike. Kasi baller ID, diba? Kasi human baller yung sapatos. Tapos ganun, maganda nga yung forma. Tapos ganun din yung lumalabas. Kumag din siya, normal din. Tapos hacker din yung, sabi ko pag hip hop, hacker, diba? Hacker din siya. So pag hacker yung forma mo, normal ka pala. Hindi ka jolo, hindi ka rin konyo, kundi normal ka. Tapos pag normal, kumag ka pa ganun. Tapos ganun.
Yung sabi ko, yung mga point 3, mga hip-hop na gano'n, mga formang gano'n. Gano'n. Kumag yun, kumag. Yun yung hinahanap kong forma. Tapos nahanap ko na. Yung hip-hop pala, kumag. Ngayon, yung mga hip-hop, sabi ko, sa gabi lang dapat sinusuot. Pero, hindi talaga ganun yun. Kasi yung mga Jordan 1 na forma ko, mga forma ko na tinatawag kong funk ng bata ako, pwede yun sa araw yung Jordan 1. So, nagagawa ko rin iporma yung mga regalo sa akin ng sapatos na gano'n, na pang-araw, na ginagawa kong pang-hacker na para ma-hack ko yung sitwasyon, para maging masipag ako na maging active tsaka maging productive ako sa mga kahit anong trip kong gawin. Imbis na puro tulog o kaya puro tawag doon, parang nakatunga nga lang, walang ginagawa, hindi talaga active. So ganun, nagagawa ko yan, yung pang-hacker, yung mode na point 3, yung mga regalo sa akin. Di naman talaga point 3 yun, yung mga regalo sa akin, pero dun nga, ganun nga yun, parang point 3 na rin siya. So ganun tayo maging busy. Ngayon yung sa mga, pagdating naman sa mga tech music ko, yung mga tinatawag kong moon system, yung mga moon system device, mga moon system na pang space na music, nakahanap ako ng artist sa US, artist na ganun yung tunog. Tapos ganun, moon space nga siya, pero aayusin mo pa yung volume. Yung artist na yun, Primus. Ganun. Tapos tinatawag yun na funk nung araw, sabi funk daw yun. Pero napansin ko, hindi talaga siya funk. Ano siya? Yung moon space siya na ginagawa ko. Tapos hindi talaga siya funk. Weird siya, weird. Tapos yun yung parang nasa space ka. Pero magagawa mo lang yung parang sa space ka pag pag-aayusin mo yung volume ng basta yun na number 4 mo. Ifo-4 mo lang, 4. Hindi yung 1, 2, 3, 4 na gano'n. Yung hahanapin mo yung 4 yung level. Tapos magiging gano'n siya, moon space yan. Kaya gano'n yung pinapakinggan ko ngayon. Nalakas ako ng konti. Yan, ganyan. Di ko matawag kung hindi mo masasabing level 4 pero parang inaayos ko lang talaga na may tinatawag lang talaga akong ganun na aayusin mo lang talaga yung volume para maging moon space. Yung sakto yung pero yung kasi na yan, yung sinasabi kong volume na ganyan. Kalimutan niya na yung 4 pero ganun na talaga yung style ko, pero street yan, street yung ganyang volume, street. Tapos ganun yung funk na sinasabi ko na naka Jordan 1 nung bata pa ako, funk kasi yung ginagawa kong forma. So hindi pala funk yung tawag sa ganung forma, pero yung pagka-funk nun, groove pala sa music. Nyari yung Primus, weird talaga yan, weird. Hindi talaga funk yan, pero tinatawag na funk yan kasi yung groove na ginagamit. Actually yung ginagamit na groove nito, space groove space groove talaga. So hindi talaga funk yan, kundi space yan, space. Kasi yung sa akin, kaya ako tinatawag na funk yung mga ginagawa kong yung ibang music ko, kasi futuristic groove naman yung forma. Futuristic groove yung ginagamit kong groove para maging funk. So ito ginamit space groove para maging funk. Kaya tinatawag na funk music. Pero malalaman mo na weird lang talaga yan. Kasi yung mga ganyang klaseng music, moon system device yun, parang ka nasa space. Tapos yung mga gadgets sa space, parang tapos yan, banda sila na gano'n yung ginagawang sound. Gano'n yung ginagawa nilang sound, weird na sound. Pero space groove pala yung ginagamit nilang groove. Tapos bagay yung mga formang regalo sa akin, yung mga hip-hop nun, bagay sa ganyan.
So, naka-Jordan ako ganun. Nakakumag ako. Bagay din. Pero yung bagay, yung mga regalo sa akin, tsaka yung 0.3 na gano'n. Yung mga pang-street na gano'n. So malalaman mo may mga hip-hop ko na po na 0.3 tsaka Jordan 1, yung mga naka-Jordan 2 tulad ng Wildman tsaka ng 0.3, mga gano'n. Hindi lang pang gabi, kundi pang araw din. Siguro normal lang. So yung forman sa last movie ko, si Wiz Khalifa doon, naka Jordan 2 din yung conversion ng sapatos niya in hidden form. Naka Jordan 2 din siya doon. Tapos naka 0.3 siya, tapos nakasaya din siya, diba? Naka-hacker siya na forma. So hacker din talaga. Hacker talaga yung mga hip-hop. Tapos pag hacker pala, yun yung normal. Yun yung kumag na sinasabi. Kumag na forma. Yan. Kumag yung forma ko ngayon. Yan, naka-baller ID pa. Tapos yung slides ko, human baller, mga ganun. Jordan din siya. Pero hindi siya just series Jordan 1, 2, 3, 4. Mga jump pan siya na mga ganun. Human baller siya. Kaya sinusuot ko na ngayon to. Pag suot ko yung Jordan ko, susuot ko yung baller ID ko. Ganun. So, ganun. Sanay na ako na ganun. Hindi muna ako mag-Jordan 3. Sanay na ako sa ganun, yung ginagawa nilang hip-hop na hacker. Na ganun. Malaman nyo na kahit wala akong suit na earrings, naka 0.3 yan. Yung butas na yan. So ganun hip-hop. Buti na lang hindi ko na pinalaki mas lalo yung ganyan ko kasi gusto ko maliit lang talaga. Pero ganun, sanay na ako dun sa 0.3 na ganun na hacker na hip-hop, mga regalo sa akin na gamit, mga sapatos, ganun. Pero dito lang muna sa bahay. Gagawin ko siyang ganun para maging busy ako. Pero malaman mo na sa nabanggit ko kagabi na yung Primus, ganun siya, moon space or moon system device sound siya na Space Groove. Meron pa pala akong ibang playlist na Space Groove na iba naman yung genre, pero ganun Space Groove din. Tapos yun na yung sa mga gagawin ko ngayon dito, yung isang playlist doon na ganun, yung parang tinatawag ko na emo, based na pag-aralan ko sa mga ibang mga artist na kung paano daw ginagawa yung emo. Hindi ko talaga trip yung emo, pero yung pinakinggan ko yung playlist ko na emo, Space Groove din siya. So ginagawa ko yung volume na street din. Tapos pag ginawa ko ganun, parang ano siya, soundtrack ng yung kilala kong Spider-Man. Di siya ganong kapareha sa ginagawa ng Spider-Man na Tobey Maguire o kaya Andrew Garfield, yung mga ganon. Mas ano pa siya, early stages pa, yung mga parang mga grade 2 lang ako or grade 3 yung bata ako. Tapos mas lalo ko pang napansin na yung ginagawa kong hip-hop ngayon, 0.3 na ganyan hip-hop, na sabi ko bagay dito sa moon space na sound, sa Space Groove, gaya ng Primus na space nga talaga siya, na street talaga yung yung sound kung maayusin mo yung volume. Ganun yung emo na playlist ko, parang Spider-Man siya. So total emo siya. Nilabas ko tong isa ko pang Ferrari bag na emo yung design. Yan. Pero emoji yan, iba-ibang emoji. Pero hindi talaga emo yan, kundi emoji. Pero parang ganun na rin kasi itim eh.
Lalang mga scars, puro smiley lang. Masakto pa, John Sport siya. Yung Spider-Man din sa Tobey Maguire dati, naka-John Sport siya. Ganun. Ginawan ko ng remake tong mga Spider-Man ko na dalawa pa ako dito, Venom. So gagawin mo siyang ganito, yung bago kong movie na to, na ganun pa rin sa padugtong pa rin siya ng unang movie na Ferrari Kid model. Pero ginagawa ko na siyang tumag yung title. Pero this time, starting from this scene, may gagamitin na tayong Spider-Man na story or story mode ng Spider-Man. So ganun, sinuot ko siyang ganito. Ewan ko kung madidinig to sa camera, sa video. May mga ginagawa na din kasi ako sa movies ko na may ipapakita ako na ganun. Yung di masyadong okay ipakita pero astig kong makita. Tapos isa na to, yung mask na yung di okay makita pero astig kong makita. So isasama ko na to sa mga movies ko bilang kumag lang na wala naman ang gagawin Spider-Man na may gagawin akong hero sa labas, na may gagawin akong pag-akyat-akyat o kaya pa-web sling. Wala akong gagawin ganyan, pa-web sling. Gagawin ko lang ganito, yung parang ganito lang. Parehas nung ginagawa ko, nagsasalita lang. Pero ganun, para lang makita sa camera. Tapos tingnan natin kung anong magandang story ang magagawa nito. At nandito ako sa taas ng balcony ko. Isa na yun sa parang ganun, Spider-Man. Nakatambay lang sa taas. So after reviewing my so far start of the movie, nakita ko na madilim dun sa start, yung first scene. Tapos madilim talaga. Pero pag nasa shade ka, o normal naman siya. So under the sun, madilim siya. So I mentioned from my previous movie na may ganito ako na ginagamit ko under the sun para makita yung madilim. Pero madilim pa rin siya, pero mas komportable na. Tapos para makita mo yung ano siya, parang ano siya, parang lenses for dark screen under the sun, parang ganun. Pero magiging komportable siya. Tapos para magamit mo yung scope na ganun, nakalimutan ko anong tawag doon yung scope. Invento na lang ako ngayon. Sunglasses night vision na lang. Sunglasses night vision screen, sunglasses night vision screen, shades. Ganun. Bali ganun, sunglasses pa rin siya. So ganun, makikita mo na yung lens niya. Para mangyari yun, kailangan 0.38 yung ganito, yung lens. Para makita mo yung pag nandito ako kunyari sa balcony, pinapanood na yung scene na madilim. Pag nagsuot kong ganito, magiging okay siya. Magiging okay siya sa screen. Yung pag manonood ka ng movie. 0.38 dapat. 0.38 nga ba? O, 0.38 yung lenses. Tapos ganun, sakto na ganito yung gagawin ko na hindi ako nagtutunnels kasi normal lang naman pala yung 0.3. So pag normal siya, kumag ka lang, tapos yun yung normal. So mas okay kung hindi ako masyadong nagkaganyan. Kasi pag natutulog ako, tinatanggal ko minsan. Kasi mas para hindi natatanggal. Tutulog yan, natatanggal minsan yun, hahanapin ko pa. Tapos ano, okay siya kung hindi ako nagsusuot para natatighten pa yung hole. Para pag nagsuot ka, masikip. Sarap yung feeling nun pag masikip yung ano. Pag maluwag na kasi, ano, hindi masyadong masarap yung feeling nun kasi baka mawala yung earrings mo.
Ganito yung ginagaya ko guys sa nagkataon lang na nangyari. Pero hindi ko talaga ginagaya. Talagang binili ko lang tong Class A na Nike na hoodie na ganun, purple siya. Pero malaman nyo, doon sa unang movie ni Tobey Maguire ng Spider-Man, naka-Nike siya na basta naka-Nike siya doon. Pero yung hoodie niya, nung tinetesting niya yung web slinger for the first time, yung hoodie niya, ganito yung kulay. So malalaman nyo na Spider-Man to, kaya ilalagay ko siya dito sa bag ko. Yan. Tapos ganun, total naka-hip hop mode tayo kasi nagmamask tayo, diba? Para hindi matanggal, pag sinuot mo yung mask, masikip yun, matatanggal yung ears ko, pwedeng mawala, pwedeng mabasag, pwedeng malaglag. So hindi tayo mag-i-rinse. Tsaka gusto ko i-tighten. Tsaka okay na yan, naka 0.3 tayo palagi. Tapos ang okay pa doon, si Spider-Man, nag-hack siya ng mga cellphone, ng mga gadgets, ng mga computer. Pag kunyari may kailangan siyang mission na kailangan mag-hack siya. Parang Batman din siya eh. Ganun din siya katalino. Pero ganun, kabaliktaran. Mahirap lang siya. Hindi naman ganun kahirap, pero ganun nga yun, mahirap na siya. Tapos nagyoyosi siya. Nagyoyosi talaga si Spider-Man. Pero parehas lang siya ni Batman na may mga babae din siya. Tapos ganun, total hip-hop yung forma natin na ginagawa ngayon para sa movie na to na Spider-Man yung story mode. Ganun, meron akong bling from kalimutan ko yung tatak eh. King Ice yata eh. Teka, titignan ko. Oh, Hello Ice. Mas mura siya dun sa isa na kung saan yung binibili nila Snoop Dogg, yung mga bling nila na mga sinusuot nila na kalimutan ko na rin yung tatak eh. King Ice yata yun eh. Kasi hindi ako nakabili doon dapat ako bibili ng mga Ninja Turtles na bling tulad ng sinusuot ni Wiz Khalifa. Parehas kami, meron kami mga Ninja Turtles na tattoo. Si Wiz Khalifa meron Donatello. Ako kompleto eh. Tapos doon ako makakabili ng mga bling talaga. Pero yung ginagamit kong debit card noon or Visa, Mastercard or whatever yung ginagamit ko na pang online shopping sa international or overseas, hindi gumagana. Doon sa King Ice yata yung tatak na nakalimutan ko na kasi hindi na ako matagal na kasi yun eh. Tapos yung Hello Ice naman, ganun din, mas mura din. Tapos hindi naman ganun kamura, pero may mga promo sila na okay, mga buy one take one tapos 50% off pa. So ganun, dalawa yung nakabili ako ng bling na ganun. Buy one take one. Kaya medyo ganun, mga 4 yata yung nabili kong bling. Tapos 2 relos na ganun. Na nakasulat doon na siya. 18 karat na white gold ganun. Pero yung kulay black, may kulay black na gorilla, black gold naman. Tapos nung wala talaga akong pera, tapos nangangailangan ng pera, sinubukan pumunta sa pawn shop. Hindi man lang natin tinignan, hindi nila chinek, hindi nila yung may appraisal yun. Nagtrabaho ko sa pawn shop dati ng tito ko. May kasama ako doon na may ginagawa pa doon sa mga gold na gano'n. Tinitingnan yung appraisal kung magkano, kung totoo yung ginto. Hindi man lang ginawang gano'n. Sinabi nila peke daw. Pero gano'n. For 18 karat plated yun ng white gold tsaka gold. Yung mga bling ko na gano'n galing sa Hello Ice. Yung doon sa King Ice naman yata yung isang brand. Gano'n din. Gold din siya talaga. White gold. Tapos ganun. Hindi ko na masyadong nasusuot yung mga relos kasi nag-leak yung mga battery. Yung isa gawa pa pero nag-leak na rin. So kailangan ko pang palitan yung... Nakahanap na ako ng watch repair na nagpapalit ng machine sa loob. Tapos yung magagasta ko 1-2. So 2 relos yun. 1-2 kung papalit ako yung machine sa loob. Tapos gawa na ulit siya. Pero wala akong oras pa gawain kasi baka mag-leak ulit. Tsaka sa totoo hindi talaga ako mahilig mag-relos mula nung bata pa ako. Gaya nung sinabi ko, yung mga hindi ko hilig na, kunyari, yung belt bag, di ko hilig talaga nung bata ako, talagang hindi talaga. Pero ngayon trip ko na dahil ginagawa ko siyang anti-gravity, tapos kailangan manipis siya, slim lang. Manipis yung dating. Kunyari, medyo malaki yung, o kaya normal lang yung size nung belt bag, konti lang lalagay ko para nagiging slim siya. Tapos ganun yung gusto ko na anti-gravity, yung hindi masyadong
nakabukol yung nakatambok na ganun. Pag nasa ilalim ng shirt. Tapos yung isa ko pang pag-aaralan, yung actually tapos na, naka-school tag lang yung cardigan. Tapos ganun, yung relos din pala. Yung relos, di ko naman kailangan pag-aralan. Kasi pag nagtatrabaho ako dati, pag employed ako, kailangan may relos ka talaga palagi. Kasi sumusunod ka sa schedule palagi, kailangan may relos ka palagi para malaman mo kung malilate ka or on time ka. Kasi kailangan mag-yosi break palagi. Tapos magko-coffee break ka. Pag breaks or lunch, kailangan magmamadali ka pabalik. Kailangan may relos ka talaga. Pero, hindi na ako nagtatrabaho. Ganun, di talaga ako nagre-relos kahit kailan. Di talaga ako mahilig mag-relos. Pang-trabaho lang talaga yung relos sa akin. Pero, pag-aaralan ko, na rin yun kung dapat kasi matripan ko eh. Gagawin ko siyang gadget. Gagawin kong gadget lahat yun. Yung school tog na cardigan, kasi gagawin mo siyang pang fashion eh. Pag school tog. Pero gagawin ko siyang gagawin ko talaga yung gadget na pang school tog na ganun. Na ganun nga yan. Na ganun. Tapos yung watch, gagawin ko siyang dapat magkakaroon ako ng interest eh. Tulad ng belt bag, nagka-interest ako dahil ginawa kong mahilig ko sa invention eh. Mahilig ako sa invention. So gagawin kong makakaisip dapat ako ng ganun. ng ganun, parang gadget na relos pa rin siya pero gagawin ko siyang gadget. Kailangan lang may parang ganun, may parang theme lang na parang yung belt bag, anti-gravity belt. Tapos yung watch meron din dapat ganun, parang futuristic din. Although yung cardigan hindi talaga gadget yun, damit yun eh. Tapos yung watch, gagawin ko siyang gadget. Wala pa akong naisip eh. Tapos ganun, yung sinasabi kong Hello Eyes, yung isang bling doon, Spider-Man. It's white gold yun, plated, 18 karat. Pero gagawin ko siya, ganun. Tal naka-hip hop ako na hacker. Sa hacker si Spider-Man. Tapos ganun, mapansin nyo, dito sa Philippines, ako yung pinakaunang nag-bling talaga. Ako talaga yung unang nag-bling dito. Hanggang ngayon ako pa rin eh, pero may nakikita na ako na isa. Si Tommy King, yung asawa ni Diana Meneses, ganun. Nagbi-bling siya, pero negro yun. Pero mas nauna ako nag-bling dun. Ako talaga yung pinakaunang nagbi-bling dito. Wala akong kilalang hip-hop dito na nagbi-bling dati. Wala akong nakikita. Wala talaga. Ako talaga yung pinakaunang nag-bling. Tapos nauna kong ginawa yun dahil sa video games din. Meron akong hip-hop na game na alien siya, tapos napunta siya sa Earth. Tapos hinahabol siya ng mga military, mga ganun, mga police. Hinahabol siya yung... Tapos may isang hip-hop dun na may dalang backpack. Ginagaya ko yun. Yung may dalang backpack na yun, na hip-hop, may bling siya. Tapos doon sa backpack niya, may mga iba-iba siyang baril. Binibigay niya dun sa tuwing palaging susulpot yun yung hip-hop na yun. Tapos bibigyan niya ng bagong baril yung alien. Ganun siya. Tapos ginagaya ko yun. Nung una ko siyang ginaya, nag-assemble ako ng bling. Bumili ako sa Silverworks. Silver pa, 11,000 pa yung nabili ko. Kaso nawala na yun yung cross. Nawala na yun kasi naloko ako sa trading. Nag-trading ako dati. Ang dami kong tinitrade ko yung gamit ko, mga guitars ko, mga gamit ko. Tinitrade ko for tattoos, tinitrade ko sa mga ganun. Kaso may sumaling ibang trader. Tapos di marunong makipag-trade yun. Di siya ganun katino tulad ng original trader ko na matino talaga mag-trade. Kasi hindi talaga siya matino mag-trade. Kaya nawala yung mga turntables ko, nawala yung mga nalugay ko. Tapos ayoko na makipag-trade. Tsaka wala na akong magagawang trading doon dahil naubos na nga yung mga gamit ko. Tapos sakto lang, di pa rin ako talo kasi hindi ko naman i-trade yung mga gamit na yun kung talagang kailangan ko. Pero ganun, alam nyo, artist kasi ko, yung mga gamit kong ganun, nagsisisi pa rin ako kung bakit nawala. Pero di talaga talo kasi may mga naiwan naman dito. Pero mga bago lang kasi yun lahat, bago lang lahat yun. Tapos yung mga pinalit sa akin, parang in-analyze ko na parang kung magtatrabaho ko, kung may trabaho ko, tapos hindi ako trading,
kung may tatrabaho ko, yun ba yung bibilin ko, yung mga o yung mga template. Talagang yung mga bibilin ko, yung mga bibilin ko. Kasi, hindi naman talaga kaganda yung mga pinilit nila sa akin. Parang naloko lang ako kasi, doon nagkakagulo na kasi nung nagka-COVID, nagkakagulo. Medyo mentally ill lahat ng tao. Tapos isa na ako sa mga apektado doon. Kaya, nawala yung mga gamit ko. Tapos, ang okay doon, yung mga template ko sa tattoos, okay naman kasi naayos ko yung forma ko. Yung mga tattoos nakakasira kasi ng forma yun. Pag nagsimula ka, makikita mo na hindi pantay, masyadong malaki, na hindi masyadong ganyan yung hinahanap mong forma na para sa katawan mo. Kaya madadagdagan hanggang sa maayos mo na. Pero nakompleto ko na. Harap, likod, baba, taas, leeg. Nagawa ko na lahat. Tapos pero ganun. Mas okay talaga kung hindi na ako nagpatato ever since. Yung parang earrings di talaga ako nagsisisi kasi sobrang future niyan, nakagawa ko ng iba-ibang fashion dyan. Yung tattoos, wala talagang silbi yung mga tattoos na yun. Kailangan mo pang ayusin. Marami pang Pero okay naman. Yung umu-okay dito sa mga tattoos ko, yung Bob Marley. Kasi palagi kong nagagawa yung reggae sa mga movies ko, yung mga reggae na soundtrack, nagagawa ko siya. Tapos okay siya. Tapos, malay mo, sumikat ako. Hindi talaga ako sikat ha. Pag sumikat ako, tapos pag nakita ko elsewhere na meron talaga akong image na reggae, tapos magawa pa akong reggae music na ganun. Na kung ano-ano. Tapos, ang dami kong reggae na gamit. Tapos, ganun. Tapos, pero ngayon, meron tayong bling na Spider-Man kasi hip-hop yung ginagawa natin forma. Tapos, may hoodie tayo doon. So, ganun lang yung story mode. May Spider-Man tayo. Ewan ko kung paano magta-turn out yun. Spider-Man mode. Pero, ito pa nga sa akin, ganyan. Pangit lang yan. Yung regalo, hindi naman ganyan yung Spider-Man na kilala ko pero pangit lang yung itsura ng Spider-Man yan. Piggy bank. Never ko pa nagamit yan, yung piggy bank na yan. Pero nahanap ko sa storage room, tapos nasa akin pa yung susi. Niligay ko dyan. Baka sakali, mali mo pag nagtrabaho ako, lalagay ko yung pera ko dyan. Or pag may natanggap akong malaking pera sa Christmas, mali mo matutunan ko na, mali mo sa Turbo hindi lang yun yung nagagawa mo sa mga shopping. Kasi may nabasa nga talaga ako sa Bible na hindi raw sa mga ginagawa mo yearly yung panalo mo. Ganun yung yearly na ginagawa ko, yung Christmas at birthday. Kasi ako nakakatanggap ng regalo. Pero, ng pera pala na malaki. Hindi ako nagtatrabaho. So, ganun. Pero, ganun nga, naiintindihan ko na hindi nga dadalaga doon yung panalo ko. Pero, hindi talaga ako matatalo doon kasi yung mga binibili ko, iba-iba naman per year. Iba-iba. Tsaka mga kailangan ko, damit binibili ko. Damit, tsaka yung mga kailangan ko na gamit na music na hindi ko rin ginagamit masyado pero kailangan ko talaga kasi nagsa-science ako ng acoustics, science of acoustics, music tawag doon, science of acoustics. Nagsa-science ako ng music, tapos wala pa naman talo, yung mga gitar ko walang talo, yun nga lang, nawala yung mga astig na gitara ko, yun lang, nawala talaga. Yung may isa ako na parang Bob Marley na talaga yung gitara ko, nawala siya. Tinlate ko dun sa mga buffalo na skulls, isang buffalo, isang carabao. Malay mo na may style dyan kasi mga buffalo na ganyan, mga buffalo na ganyan. Pininto lang ako ng black kasi parang ang dumi, puti. So may style sa mga ganyan, sa mga billboard na furniture na ganyan. I-replacing mo siya sa spot na parang Han Solo. Yung Han Solo sa Star Wars. Han Solo yung lalagay. So pag nalagay mo ng Han Solo yung kusang naring isang meron akong dragon sa baba. Ganun. Yung horn tatapat mo kung paano yung Han Solo yung itsura ng Tapos ganun magmumukha siyang okay. So doon magmumukha siyang Star Wars na parang 90s nga yung dating Parang yung mga nasa mga Tia Marias, no? Yung mga parang mga ganun, mga parang
nasa space ka, tapos nasa Star Wars na space na ganun, Star Wars movie. Tapos, parang movie na, parang nasa 90s yung mga, parang yung tinatawag doon sa mga, Jimi Hendrix na Mojo, na ganun, parang ganun. Basta ganun. Ganun ko lang siya inaayos yung mga may horn. Tatlo yan. Yung isa, yung furniture na parang souvenir. So, pag umaalis ka, may mga souvenir na binibenta doon sa mga expressway. Tapos, yung furniture na ganun. Tapos, pininturan ko din kasi pangit eh. Yun yung pinilit ko doon sa una kong bling na inassemble ko. So, inassemble ko lang yun. Yung mga kung may nakakanood sa akin, inassemble ko yun. Magkaiwala yung chain nun, tsaka yung pendant nun. Tapos kayon, 11,000 nga yung total nun. Tapos, inassemble ko yun. Hindi ko naman ginagaya si Tupac dun. Yung ginagaya ko, yung dun sa Game Boy Micro na game na title nun na kalimutan ko na yung title eh. Pero, ganun, may hip-hop dun, ginagaya ko. Sinastigan ako eh. Mahilig talaga ako sa mga ganun, mga computer games, mga video games, PC games. Na napabigay lang ako nung bling na yun, yung Silverworks na yun, na Unisilver pala, napabigay lang ako dun, so napalit ko na lang din kasi ang kulit nung yung trader, kasi may ginawa siya dun sa picture, pinakita niya sa akin yung furniture, yung dragon tsaka yung ganun. Kala ko malaki, mga parang, kasi laki ng mga malaking trash can, yung malaki talaga. Tapos nung dumating, ang liit lang pala. Nakakaya dun sa nagmumotor kasi parang napansin ko yung nag-deliver. Siya daw talaga yung gustong kumuha nung bling. Nakita ko sa itsura niya na parang gustong-gusto talaga niya nung gamit ko. Nakadalawang beses na sila bumalik. Tapos nung pangalawa, yung ganun yung tin radians. Inayos pa raw niya, tapos binarnish niya, tapos pangit naman. Tapos ang liit. Kung malaki yun, okay sana, kasi yung nakita ko sa picture, malaki talaga yung nakita ko. Talagang malaki. Yung hindi nila kakayaning dalhin ng parang grab lang na motor. Magiging parang truck pa yung malaki talaga yung mga, alam mo yung mga pang Sesame Street na malaki na yung parang nandun sa garage. Ganun kalaki. Parang ganun kalaki yung nakita ko sa Tapos pagdating, ang liit lang pala. Yun, pinag-aralan ko na lang din na, ginawa ko na lang din siyang art na material. Pinipintura ko. Tapos ganun, ginawa ko na lang siyang Han Solo style, parang ganito. Han Solo yung position. So, nilabas ko na lang din tong piggy bank na Spider-Man. Total regalo sa akin to. Nakalimutan ko na kung sino nagregalo sa akin ito eh. Baka mom ko. Pero, ganun, nilagay ko na siya dito, total regalo, kaya malalaman mo na hip-hop yan. Tapos ganun, para ganun magkaroon ng ambience yung kwarto ko na ganun, moon space. Ganun, yung moon space pala, yun yung place. Tapos yung device, system box. Talagang mahusay talaga ako mag-magic minsan. Gaya ng mga ginagawa ko, na parang Venom na ako. Bago nun, wala tayong gawin kalabang Venom. Hindi magiging ako yung Venom. Total, okay din naman talaga yung Venom sa akin dati. Minsan Venom ako. Kung naglalakad ako sa school. Ganun, Venom ako. Nung nakilala ko yung Venom, nagbe-Venom din talaga ako. Pero marami pong comics ng Spider-Man dati. Kaya trip ko talaga yung Spider-Man dati. Hindi ko siya masyadong masing-trip nung
ginagawa ko dati kasi hindi na ako nagbabasa ng comics. Pero ganun, hindi talaga matatalo yung Spider-Man kasi malalaman mo na habang tumatagal, pag ginagawa ko itong mga movies ko, nagkakaroon ako palagi ng deja vu na parang nasabi ko na to, parang ganun. Parang nagawa ko na to, parang napakita ko na to, parang ginawa ko na to dati. Pero ang okay doon, alam ko nag-improve na. Kasi ang alam ko ginagawa kong movie dati, movie talaga na ganun, may gagawin akong story. Nahirap ako gawin yung movie. Ang hirap talaga. Lalo na pag maghanap ka ng place kung saan ka mag-shoot. Hindi pwedeng paulit-ulit yung pwesto. Pero sa ngayon, yung ginagawa ko, space tag yung ginagawa ko. Kaya kahit saan pwede, tsaka kahit anong oras, tsaka kahit anong... Tsaka wala na akong pakialam masyado sa storya kasi automatic na ganun, space tag yung ginagawa ko na parang ginagawa ko lang natural yung ginagawa ko. Na parang Spider-Man na malaman niyo yung mga bagong Spider-Man ngayon, yung mga bagong Spider-Man na cartoons, mga ganun. May mga cellphone na rin sila na smartphone. Kasi Spider-Man gumagawa din talaga ng mga ganito yung ginagawa ko. Kaya ganun, okay nga talaga na naisip ko itong Spider-Man. Kasi ganun, yung ano ko, yung scenes ko ngayon dito sa movie na to, ganun, yung storya ganun pa rin, Ferrari Kid pa rin, Ferrari Kid model pa rin, ganun, nasa New York naman ako kasi Spider-Man, tapos ganun, Spider-Man nga yung story mo na kung ano man maisip, pero ganun, kaya may backpack tayong ginagamit niya, tsaka mga kung ano-anong magic tricks na parang mga pang-venom-venom na ganun, mga magic tricks na yun. Pero sabi ko nga sa inyo, wala tayong gagawin web slinging, tsaka mga ganun, kung ano man yung maisip na Spider-Man eh, kahit sa pader, ganun, didikit-dikit sa pader, wala tayong powers. Sabi ko nga sa inyo, si Spider-Man, kabalik ka rin siya kay Batman. Si Batman, hindi talaga freak yun. Matalino lang talaga, kayaman. Tapos, Spider-Man, freak na siya. May superpower siya. Batman, walang superpowers. Spider-Man, may superpowers, freak na siya. Tapos, ganun matalino. Tapos, hindi mayaman. Ang ginagawa naman natin ngayon, wala lang, yung ganun pa rin, Ferrari Kid model pa rin. Kasi yung bag ko, Jordan style din to eh, rubber din siya na ganun. Tapos ganun, nalaman ko yung Converse na bags, ganun. Sa Converse naman, human. So, alam mo na yung forma kong human na based on Jordan 3, human yun. Tapos, yung formang, pag pinorma ko yung Jordan 3 na sapatos, Jordan 4 yung ginagawa kong outfit. Pero pwede rin Jordan 3 yung surf ko. Kasi, pag Jordan 3 ko yung lahat, sapatos tsaka damit, nagmumukha ka siyang Back to the Future. Tapos, pwede siya yung sa mga ganun, mga leggings, ganun. Ganun. Tapos ganun, so, Back to the Future naman. So, naisip ko na hindi naman siguro magkakaparehas yun sa Converse kung gagawin ko yung human ng Converse na outfit. Kaya kailangan ko talaga mabili ng belt bag para mapag-aralan yung forma na Converse. Kasi magmamastan ko pang mabuti yung itsura ng mga gamit niya, mga product ng Converse. Pero hindi ko titignan sa sapatos. Titignan ko sa bag. Kaya mabibili ko dapat yan. Tapos ganun, buti naman nakapag-magic ako yung ginawa ko kanina yung Venom sa kamay. Yung trip-trip lang ako eh.
So, totoo nga na Back to the Future, pag naka-human ka or Jordan 3 na attire, or ganun, parang ganun, ginawa kong Jordan 3 yung Converse kasi human din yung style ng Converse. Diba sa Nike may Wildman, tsaka Ferrari Kid. Sa Adidas, ganun, mga thugs. Sa Converse, human naman. Pero baka may iba pa, pero yung nakita ko human. Tapos yung Jordan 3, human yun, yung design nun. So ginawa kong ganun. So yung tumingin ako sa salamin, parang chinek ko na parang ganun nga, parang Snoop Dogg. Na parang kasi Snoop Dogg, Converse talaga yung sapatos nun eh. Gusto niya, so Converse talaga, Chucks talaga gusto niya. Yung ginamit kong Chucks, ganun, yung isa 70s Chucks. Tapos yung isa yung walang shoelaces. Tapos parang Snoop Dogg yung tingin niya. Kasi ganun, yung mga nakikita mo sa mga social media pag may mga post doon, mga pictures ng mga ganun, mga rapper na ganun sila, Dr. Dre, mga ganun. Nagba-Back to the Future talaga sila na forma. Yung mga jacket na ganun, nagsusuot sila ng mga ganun. Makakahanap ka ng mga picture na gano'n na nagba-Back to the Future talaga sila na forma. Ano kaya itsura nung Converse shoes kung gagawin ko yung human na forma or gagawin ko yung Jordan 3 kasi yun yung human. Kasi alam ko Back to the Future yun eh, pero testing ko sa Converse. So ganun, in other words, for other styles, ganun, yung mga styles ko na hindi naman ako naka Jordan 3 na forma, na gagawin ko lang yung mga forma ko na nagagawa kong Jordan 3 yung sapatos, pero yung forma ko kunyari yung hemoglobin or kaya ganun, mga ganun na outfit na nagiging Jordan 3 yung sapatos. Ang mahalaga gagawin yung Jordan 3 yung Converse kasi human, diba? Tapos panalo din talaga akong Converse yung mga binibili ko. Kung Jordan 3 yung ang hilig ko, tapos wala talaga akong masyadong budget ng pambili ng Jordan 3 talaga. Or para mahusto, susubukan ko din talaga yung, actually hindi na kailangan subukan yun. Alam ko ng Jordan 3, alam ko na itsura nun. Yung ginagawa ko, Jordan 4 na forma, tapos magiging Jordan 3 yung sapatos, pwede na yun. Alam ko na yung forma na yun. So maganda nga yun, pang ganun. Pang Ferrari din pala yung Converse, yung Ferrari na style ko. Jordan 4's outfit, tapos Jordan 3 shoes. Kasi Jordan 3, katubos na yun ng Converse kasi human nga yung style. So, napabili ko ng ngayon lang, magla-lunch na. Kasi tuwing umaga, pag nagising yung kapatid ko, may brewed coffee ako. Pero maaga ako nagigising kasi maaga ang tutulog. So madaling araw nagigising na ako. So nagkakape ko sa balcony. Bumibili ko yosi. Ganun. Tapos nun hindi na ako mag-yosi hanggang mamaya na sana, hanggang gabi na. Paggabi bago matulog. Kaso may brewed coffee ako. Ganun, mas okay talaga mag-yosi kapag may brewed coffee. So ngayon, kanina talagang turbo A na ginagawa ko. Hindi talaga ako napapayosi. Hindi talaga ako pwede bumili ng yosi. So hindi ko muna iniinom yung brewed coffee ko. Kaso gusto ko na inumin kasi kanina pa ako nagsasalita, tapos kanina pa ako nag-video and audio editing. Marami na akong nagawa, tapos bago pa mag-lunch. Tapos hindi pa nga ako nakakapag-breakfast dahil wala naman gano'ng mag-breakfast kanina eh. Pero nagkape ko, tapos kaninang madaling araw, tapos ngayon kakabili ko lang ng yosi, tapos nag-yosi na ako isang stick lang.
Kasi mainit din eh. Isa ding ano yun, isang dahilan din yun kung bakit hindi ako mapapayosi sa labas ako nagkakape para pag magyoyosi ako. Ang init. So isang yosi lang na yosi ko. Pero nung naglalakad ako pa uwi, nung pagbili ko ng yosi, naisip ko na yung kape hadlang nga yun sa Turbo A. Kasi mapapayosi ka pa. Eh diba gusto ko magkape lang, yung hindi na magyoyosi para mas lalo pang makatipid. So nag-isip ako ng program. Kasi hindi nagagawa ng Turbo A yun eh. Yung Turbo A napapabagal lang talaga, yung solusyon lang talaga sa yosi. Pero hindi solusyon sa yosi pag yung kape umi-extra. Lalo na brewed coffee, ang sarap mag-yosi nun. So gumawa ako ng, nisip ko mabuti kung anong hack na okay. Tapos may program, Turbo D naman, Turbo D, na coffee lang basta yun. So kaso nga lang nakabili na ako kaya hindi ko na nasubukan. So ngayon, maya kung hindi ako matutulog, pero sigurado matutulog ako after lunch. So pagising ko, mas okay kung di mo na ako bibili ng yosi kung maaga ako nagising. Kasi ganun, para konti lang mabibili kong yosi sa isang araw. So testing ko yung Turbo D kung kagana yun, na kung kailangan na magkape, testing ko Turbo D lang. Tapos ganun, baka hindi na ako makabili ng yosi nun, baka kape lang trip ko. So may nakita akong basketball player nung araw, si Jaworski. Matatandaan ko yun kasi natatawa ako din dati dahil yung suot niyang sapatos, Jordan 1. Ganun yung itsura, Jordan 1. Tapos nakakatawa talaga yung itsura ng Jordan 1. Pero malaman mo, uso na yung Jordan 1 ngayon. Tapos pag titignan mo yung picture, imaginein mo Jordan 1 yung suot niya, tapos ganda pala ng forma niya sa panahon niya yun. Kahit ganun yung suot niya, kahit gigolo, ganun. Yung matanda na, ganun. Tatay na, ganun. Tapos ganun. Naka Jordan 1. Tapos ganun yung forma niya. Ganun. Kumag yung dating. Normal lang, normal. Tapos ganun, futuristic nga talaga pag kumag. Pero yung forma niya, hindi naman hip-hop. Yung kumag na sinasabi ko, hindi naman palaging ibig sabihin nun hip-hop na yung forma. Ganun, kumag, ganun. Futuristic lang talaga, normal. Ito, tingnan nyo itong picture na to. Imagine nyo na may suot siyang Jordan 1 ngayon. Tapos ganun, futuristic na. Wala naman talagang ibang gagawin ngayon kundi matulog na. Ganun, after lunch. Kasi masarap yung aircon ko, malamig. Tapos ganun, wala nang gagawin kundi matulog na. Tapos ganun, dalawa nga talaga yung kama ko. Yung isa yung kama talaga. Tapos ito yung isa yung bench ko na kahoy. Ganun, may unan ako dito palagi. Natutulog talaga ako dito kahit gabi. Ganun, pag ayaw ako matulog sa kama, dito ako natutulog. Kung saan mas komportable. Talagang natutulog ako dito, hindi ako nakakumot. Ito lang din yung unan ko. Tapos ganun. Tulugan na siguro.
Siyempre, ganun. Yosi muna bago matulog. Kasi ganun. Sarap tumambay sa skyscraper. Yosi muna. As usual. So ganun, nagawa ko rin. Meron na akong Jordan 7 na forma. Tapos malalaman mo na yung Jordan 7 ba yung Jordan 6? Ferrari kid yun. Yung Jordan 7, astig naman. Ganun, astig lang. Tapos ganun, human pala yung Jordan 7. Parehas lang ng Converse. Yung ginagawa sa Converse na ganun. So, hindi ko na kailangan Jordan 3 na attire para ma-convert sa Jordan 3 yung Converse para maging human, diba? Pwede ko na lang gawin yung Jordan 7 pag Converse para astig lang. Kasi human, astig lang. Yung astig yung person, astig yung wearer, astig yung dating. For a money-making device, naglabas ako ng mga formal na security, for security yung mga uniform ng mga sundalo, ganun. Formal, security. Ganun, may nagawa ako. May slacks ako dun. Tapos, slacks din yung pang-uniform ng Army, US Army. Tapos, yung isa, slacks lang na khaki ba yan? Ganun. Tapos nagawa ko siya dahil gumawa ako ng forma na pang black shoes. So, kinuha ko yung black shoes ko. Naisip ko na yung black shoes ko, naganap ako sa mga sapatos ko. Naganap ako sa buong kwarto ko. Kasi nakaisip ako habang natutulog ako pagising ko. Nag-isip ako, ano bang okay na device na money-making device? Kasi wala talaga sa music yun. Kunyari, turntables. Tumingin akong turntables na digital sa Trinoma, sa mall. Tapos nag-isip ako ng iba pang device. Tapos wala talaga. Kahit cellphone, hindi rin. Mga ginagawang video and audio editing, hindi talaga pwede. Kasi nag-try na ako mag-apply sa mga audio and video editing sa mga job street, ganun. Tapos wala naman tumatanggap. So hindi talaga money making device yun, yung ganun. So naganap ako dito sa kwarto ko ng money making device. Tapos wala akong nahanap. Yung guitar, hindi kumaga. Yung electric guitar, lahat ng gadgets, yung mga turntables, mga vinyl, mga kahit ano yun, wala talaga. Walang money making device. Kahit cellphone ko, hindi rin. Tapos nakaisip ako, tinanong ko kaya sa labas. Tumingin ako sa mga sapatos ko, mga gamit ko sa labas, mga sapatos lang naman. Wala din, pero may isa. Yung isa, yung black shoes. So, nag-research ako anong trabaho na pwede sa black shoes. Tapos sinabi, military daw, yung mga security, ganun. Ginagawa din pang formal, tapos ginagawa rin din siyang pang fashion statement. So naglabas ako ng pang formal, ng slacks na kulay black. Tapos US Army na slacks. Meron akong ganun. Tapos naglabas na rin ako ng isa pang slacks na pwede na gawing formal kung gagawin kong pang business, di ba? Parang business kasi ginagawa ko ganun. Gagawa ko ng money making device. Actually nahanap ko yung sapatos, yung kulay black shoes. Pero siya, basketball shoes. Tapos binihis ko siya. Sinuot ko yung isang slacks. Tapos sinuot ko yung sapatos. Tapos totoo, since ganun, parang nag-iisip ako ng money-making device. So, parang business. So, naisip ko yung Jordan. Yung attire. Yun na naman sa lahat ng mga forma ko na sports or ganun. Sports brand na
na from Nike, di ba? Na attire ko na ginawan ko ng forma na lumalabas na business. Pero nilalagyan ko ng ginagawa kong terminal para ganun maging futuristic na funk business siya. Hindi siya just to any business na hindi naman talaga okay. Funk business. So parang weird na business siya. So ginawa ko, nag-isip ako ng paano kung isusuot ko to tas hindi pwede mag-bracelet or hindi pwede mag-cap. So hindi ko masusuot yung boho caps or Richard caps para maging terminal. So nag-ayos ako ng nag-hack ulit ako na magagawa ko. Sa tunnel ko na lang gagawin. So sa tunnel, ginawa ko ganun. Nung nagawa ko na siya, yung parang isang ganun na lang sa tunnel na naka-Jordan ako na attire tas terminal na based lang sa sa tunnel ko kasi kasama sa buong kasuotan ko yun, sa buong kailangan meron akong ganun girl. Hindi naman talaga tanggap ng mga tao na wala akong hikaw na suot diba? Umalis ako. So nung nagawa ko siya, nung sinuot ko, astig yung forma. So lahat ng mga shoes ko, pati mga boots ko na may laces, mga Doc Martens, mga ganun. Lahat ng may laces, ginaya ko dun sa black shoes. Tapos yung money making device na ayos, ganun. Planet Thug naman. So Planet Thug yung ayos ng shoelaces. Para pag tinignan mo yung sapatos, Planet Thug siya yung mababasa mo. Tapos money making device din mababasa mo. So ngayon, pag sinuot ko yung sapatos, dun sa inayos ko dito, para lang dun yung sa mga sapatos na ganun. Wala lang yan. Hindi lang ako konektado yun. Ginawa ko lang ganun. So, astig nga yung forma. Parang na deja vu ako dahil parang alam ko yung forma na yun dati nung nasa grade school ako. Uso pa nga yung mga ganun, mga Air Jordan ng mga ganun. Tapos ganun. Doon sa inayos ko dito, na Jordan na terminal, lumabas na Jordan 7 na yung mga sapatos. Pero pag binili ko sa mga dati kong ayos, yung mga hemoglobin, yung mga ganun, yung mga kahit ganun, normal pa rin. So hindi talaga konektado. Yung ito lang talaga, yung sa plugs lang yung ganun pa rin. Ganun din naman ginagawa ko sa iba eh. Pero yung ayos ng Jordan na terminal na automatic, Jordan 7 yung lumalabas. Tapos pag tinitingnan mo yung sarili mo yung salamin, astig yung itsura. Kasi hindi ko inisip ko ano yung dating yan? Parang gano'n. Diba astig? Ganun, astig. So, naisip ko na yung Jordan 7, parang parang si Venom eh. Kaya parang meron kang symbiote na Venom. Parang ganun si Spider-Man, si Peter Parker. Pag Peter Parker siya, ganun. Hindi siya naka-Venom suit. Parang ganun. Pwede rin si Eddie Brock. Venom na ganun. Pag naka-Jordan 7. Pero, ganun. Astig nga talaga yung itsura. Yun yung tinignan ko sa salamin. Ganun. Tinignan kong mabuti. Kaso pag naka-mask pala ng Venom, natatakpan yung plugs ko. So, hindi talaga ganun. Hindi talaga ganun. Kailangan wala yung symbiote na nasa loob lang ng katawan. Pero ganun yung naiisip ko eh. Ganun yung nararamdaman ko ngayon sa Jordan 7. Pwedeng astig siya na parang ganun, parang Ethan Hunt o kaya parang Spider-Man. Mas lalo na pag Spider-Man eh, no? Na Venom. Tapos ganun, yung mga soundtrack natin, ganun. Related talaga yung mga title ng songs sa Spider-Man habang ginagawa ko. Yung sa My Chemical Romance, parang Thank You for the Venom. Kaya lumabas bigla yung Venom eh. Tapos yung huli yata, My Iron Lung by Radiohead. Tapos
Ganun, may iron lang, tungkol sa lungs. Kasi sa ganun nagkaroon ng sakit si Spider-Man nung nagka-venom siya eh. Yung nagyoyosi siya, kaya nagkaroon siya ng sakit sa sa dibdib, sa lungs. Tapos ganun anyway, dahil nandun tayo sa part ng Spider-Man na may venom na ganun. Naalala ko meron pa pala akong, kinuha ko bigla to. Naalala ko meron pa pala akong ganito. Mga bagong labas ng mga Spider-Man. Anak naman ni Spider-Man to. Binili ko siya. Mahal din to, mga 700. Tapos parang Barbie, parang Barbie talaga. Parang Barbie. Kala ko sino yan? Spider-Girl or Spider-Woman. Tapos, Spider-Girl nga siya, pero anak pala ni Spider-Man to. Si Mayday. Mayday Parker. Mayday. Ganun, Mayday. Yung parang a call for help. Mayday. Ganun, Mayday, Mayday. Ganun. Anak ni Spider-Man to. Nandun pa yung box eh. Nakalimutan kung ilang taon na to eh. 16 years old lang yata to eh. Ganun. Wala naman akong alam tungkol dito. Ewan ko kung nakuha alam ko nakuha lang niya yung powers ni Peter Parker, ni Spider-Man. Nalaman lang niya nung lumaki na siya na nakuha niya yung ganun, yung powers. Tapos ewan ko kung ano itong suot niya, kung Venom ba to, kung may symbiote ba siya, pero malabo yun na may symbiote to. Malamang damit lang yan. Wala na talaga akong binabasang ganun. Spider-Man. Comics.